Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday mga Lodi. So check natin ang ating mga news na nakahanda dito ngayon. Hindi ko alam kung anong mga to. Ganda sa atin ni boss. So ayan mga idol, no, mag-news tayo. Pero meron ako nakitang news dito, good news din sa tawag dito sa Pi community, mga idol, no. So maraming tayong news. So just sit back and relax mga idol, no? So bago tayo mag-start, palike muna ng ating video mga Lodi. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, no? Crypto news, crypto update, subscribe na kayo sa channel natin mga idol. Pero bago tayo mag-news ng pang-crypto, meron lang ako i-share sa inyo na malupit na sa tingin ko naman medyo ano to, kumbaga pwede itong maging kasama, no, sa crypto, kasi technology to tsaka AI, 'di ba? Pwede siya, no? Pwede siyang maging pwede natin siyang alalahanin. I can't find the words, man. So ito, napanood ko tong companion mga Lodi. By the way, ano na to, tawag dito. Available na to sa mga suking tindahan mga Lodi, na download ko na to. So itong companion mga Lodi, parang ano lang to, trailer lang mga Lods, no? Isa siyang babaeng robot na companion, no? Kaya parang companion yung pamagat niya, yung title, kasi nga ganun. Ganun yung purpose niya, maging companion. Pwede siyang maging chicks mo o something. Pwede nyo gawin lahat mga Lodi, no? Pero nakaprogram siya, may mga safety rules din siya na mga sinusunod, ganyan-ganyan. Tawag dito, may mga siya, kumbaga hindi ka pwedeng manakit ng tao, ganyan, kailangan mo lang. Pero meron sila mga emotions, mga idol, umiiyak nga to mga Lodi, kasama sa program nila. Kaya lang yung bumili sa kanya is parang hacker, parang na-hack yung ano niya, yung program niya, no, at ginamit siya sa kasamaan, parang gano'n. Ang ganda nito mga idol, no, companion. Tapos, parang naisip ko, grabe, no? Kasi nagkaroon kami ng mga news na ganito ng mga nakaraan. Sino mga matagal na nanonood sa akin, alam nyo na nagkaroon tayo ng mga news na ganito. 'Di ba? Yung sabi nga natin noon, i-customize natin yung mukha, 'di ba? Ng mga paborito nating Hollywood actress, Kung bibili man tayo, 'di ba, dati. So, meron din dito mga lalaki, mga idol. So, parang dito sa movie na 'to, pwede ka nang bumili ng mga companion mo na robot, mga Lodi, which is nakakatakot mga idol, kasi nga paano kung hacker yung 'di ba? Yung nakabili na ano yung program niya. Tapos kung titingnan niyo to, sa tingin niyo kasi ba malayo pa tayo sa futures na ganito? Malapit na. Tingnan niyo to. Kita niyo 'yan. Para na siyang tunay na tao, mga idol, no? Hindi yung katawan, no? Puro wire siguro sa loob 'yan. Pagka ganyan, di ba? Tapos no, kita niyo. So, pwede na siyang parang nakakatakot pag niyakap ka niya, no? So, ayan. Kung ikaw, idol, no? Kasi parang ang purpose nito maging ano siya, kasi may mga kasambahay na na tutulong sa iyo sa bahay mo, tagalinis, tagalaba kung pwede. 'Di ba? Pwede mo sila i-program ng ganun. Si Optimus, yung kay Elon Musk, alam ko available na siya sa market ng alam ko mga nasa 1 million pesos ata. Si Optimus, di ba? Pero ito hindi natin alam kung paano. Ito si Optimus, mga idol, no? Ayan, no. Si Optimus yan, Hindi yan, si Optimus Prime yan, Ayan. Yung sa Tesla Optimus, mga idol, no? Ayan, kita nyo, nagluluto, di ba? Ang tanong, kung sakaling kaya nyo, afford nyo to, bibili ba kayo nito? Mga idol, ayaw nyo ba ng kasambahay na companion? Gusto nyo ba yung ganitong companion? Bibili ba kayo, mga idol? Kasi, alam nyo, meron ako nabasa, kaya lang medyo matagal na yun, na darating yung panahon na yung mga private na mayayaman, mga Lodi, magkakaroon sila ng robot bodyguard. Robot bodyguard, tas pwede ring robot police. 'Di ba? Yung parang kay Tony Stark na. Grabe na yun pag nagkaganoon. Sa tingin nyo malayo pa yun, medyo malapit-lapit na siguro yun sa ano na natin ngayon, sa technology natin ngayon. Mukhang doon na tayo papunta, kumbaga. 'Di ba? Sabi nga ni Elon Musk, 'di ba, nakaraang news natin, darating yung panahon na sasahuran na yung mga tambay
Kasi wala na silang makukuhang trabaho dahil mga robot na yung nagtatrabaho. Di ba? Sino nandito noon? Nung binalita natin yon, noon, layo na kasi noon eh. Nakalimutan ko na yung mga news na yun. Pero naaalala ko, yung ang kausap niya noon, yung taga Dubai. Di ba? Yung taga Dubai na sinabi na sasahuran na yung mga tambay. Kasi wala na makukuha ang trabaho. Mga lodi, no? So, grabe, no? Nakakatakot yan, no? Huwag gaganyan. Asipin mo, oh. Dapat yung mga... Isip ko tuloy ako eh. Pagpunta akong inuman, no? Sama ko yung companion ko. No? Taga buhat sa akin pag lasing na ako. Parang hindi na ako masemplang sa motor. Ilang beses na ako nasemplang sa motor habang pauwi eh. Mga idol eh, no? So, siya na yung magdadrive para sa akin. So, ito. Balik na tayo. Ito, good news to sa mga community ng Pi Network, mga lodi. Sabi kasi dito, ni Mahidhar Crypto, yesterday, 120k Korean Pi Network community bought and sent Pi coins to their wallet, no? Huge region-wise campaign running to drain the exchange liquidity. Today, massive China community campaigns running to buy Pi and sending to self-custodial wallet. So parang nag-iipon na sila ng Pi mga idol hindi lang Pilipinas o Korea, China. Bumibili na sila ng mga malalaking halaga ng Pi, malalaking bilang ng Pi. Mga idol, kumbaga yung adoption na unti-unti nyo nang nakikita. Target is to create supply crunch and supply shock to exchange with core pioneers. Buy and send to wallets before Pi ecosystem start. Pwede pa lang ipasa. No, from crypto exchange papunta sa wallet, mga lodi. Marami nag-comment sa atin na pwede pala. Kasi yung binasa natin kahapon, hindi raw pwede. Pero marami nag-comment, pwede daw eh. Mga idol, may mga nagko-comment na pwede, may mga nagko-comment na hindi pwede. Ano ba talaga? Mga lodi, ako hindi yung wala kasi akong balak ilagay yung Picoin ko dun eh, mga lods eh. So, kung titignan nyo ay market natin, halos pababa ngayon eh. Mga lods eh, 3.1, nakita nyo, negative. So, Cardano nga bumagsak. Medyo malaki to. Solana, 5%. 6% yung Dogecoin. Grabe naman si Dogecoin. Avalanche, Stellar. So, maraming mga nakadrop ngayon. No? Pero kung titignan nyo yung Picoins, mukhang hindi eh. Andito lang lumilipad pa rin siya So, andito na nga siya sa 1.6 na siya. 'Di ba? Panalo nga tayo dito mga lodi. So, yung 2,000 natin naging 8,000 na, no? Naging 8,000 na dahil dito sa Picoin. Pero hindi yan yung mga minine ko na coins. Dito ko lang yan binay and sell sa Bitget, mga lods, no? So, kahit na hindi mo na papasa dun sa mainnet, pwede mo pa ring laruin yung Picoins mo dito sa mga crypto exchange. 'Di ba? So, ayun yung ko diyan, mga lodi. So, tingnan nyo, yung Pi 9,000 na. 9,000 na 9,100 na panalo. Hindi kasi na-reset to eh. Nagbabayan sila ko. Pero ang pinakapuhunan ko dito, 2,400, 2,600 ata, mga ganun. 'Di ba? So, ngayon, naging 9,000 na, 9,100. Doon lang yan, buy and sell lang yan sa Pi. Kita dito, panalo tayong 3,000. 'Di ba? Pero, na-reset na kasi yun. So, ngayon, panalo tayong 3,000, mga lodi. Di ba? So, ganyan. Pero dito sa H-bar, talo ko 1,000, 300 naman talo ko dito sa sa XLM. Sa Tailcoin, panalo tayo 2,000. Di ba? Sa Cardano, yung Cardano ko nasa earn. Talo ata tayo sa Cardano kasi yung baba ng Cardano eh. Panalo pa ba tayo? Check nga natin. Refresh. Yan ko lang titignan ulit to eh. Talo tayo 200. Taragis yan Talo tayo 200 sa Cardano. Oh my God. Ang panalo lang natin, sipin nyo, Picoins lang. Tsaka Tailcoin. Itong XRP ko, nag-iipon ako ng 50 XRP. Ayan, para masarado na natin yung XRP natin ng 50. 50 XRP. Idol, no? Ayan, mamaya, i-check natin kung makapag-trade tayo at makapag-bodega. So, bukod dito,
bukod dito mga idol sa companion at yung good news dito sa ating tawag dito, Pi Coins mga Lodi. Gusto ko ring panoorin nyo tong Zero Day sa Netflix. Mga Lodi, ang ganda na ito. Limited series, si Robert De Niro yung bida rito. At ang nangyari dito mga idol, ano to, parang na-reset. No, yung pinapangambahan ng US o ng buong mundo ng the Great Reset. Parang ganun yung nangyari dito. Kaya lang naisip ko nga, sabi ko nga kay boss, siguro nung ginawa nila to, iniisip nila manalo ng presidente si Kamala Harris. Kasi yung presidente dito, ito yung babae. Kamukha ni Kamala. Ang ganda nito. Andito yung mga naging not available lahat ng bangko, tapos may mga institution na sinort yung market, yung crypto. Ang ganda nito mga idol. Isa rin yan, panoorin nyo rin yan, Zero Day. No, ang ganda niyang ilang episode ba to? Basta every episode ata 40 minutes o isang oras, pero limited lang siya. Hindi ko alam kung 3 o 5. 5 episode. Ang ganda niyan mga idol. Sa mga suggested ko na panoorin nyo, Zero Day. At once na mapanood niyan, may isip kayo na dating presidente na natin na parang siya, no? Parang siya, ganun. Ayun yung pinost ko sa Facebook So ayan mga Lodi. At ngayon, punta na tayo sa mainit-init na balita dito mga Lodi. Kilala nyo ba si Kagi? Kilala nyo to, yung mga nag-aaksi, malamang kilala nyo to si Kagi. Mga idol. So maraming kaaway si Kagi ngayon. Marami siyang galit siya ngayon mga Lods. No? Kasi may mga nagda-dump na mga developers na gumagawa sa Ronin Network. Alam niyo naman yung Ronin Network, permissionless na siya, di ba? So, nagagalit si Kagi. Ewan ko check nyo. Pakinggan nyo siya. That respects the community? Why are you doing this? And then on top of that, the Telegram is a piece of shit. It's a bunch of spams and scams, and he's not doing anything about it. So, number one, he's not working. Number two, he's in a leadership position, and he's pretending like he's supporting the project. He's not. The only thing that he's focused is on Diamond Hands, and that's fair. That's okay. I don't have a problem with him focusing on Diamond Hands. But don't come pretend that you want Ronka to do good. Because now one time you have tweeted, now one time you have replied, now one time you have helped on raids. The Telegram is shit, and then on top of that, you dump 4 million tokens. So what do? I wake up, literally, I went to sleep for a little bit because I was super tired. And then when I wake up like 2 hours later, there's a shit show going on Discord, and then the community tells me that this guy dumped, that this guy is blah blah blah, and I was like, you know what? You want to dump on the community? We're gonna dump too. And I clipped 8 million, and I would do it again, and I would do it again, and then I clipped 8 million, and I clipped 10 million this morning as well. It is a lesson. If you're gonna So ito mga idol hindi ko kasi kasi nga syempre hindi ako masyadong active ngayon sa Ronin. Pero nung tinignan ko, kasi merong nag-post kasi nito Ito mga to. Sabi dito, the FC movement is real. Sabi dito, everything this guy touches dies. Now he is the godfather and gatekeeper for the Ronin memes. If you are small or mid-sized builder and he does not approve your project, then it will also die. We need to remove him so that memes on Ronin have a chance. So tinignan ko tong mga meme na to. Ito ba yung kasi di ba nakarami mga nagko-comment sa akin. Yung Jeblo sa Ronin may mga meme coins na nagra-rug pull. So ito ata yun. So tinignan natin to mga Lodi. Punta tayo sa Katana interface para makita nyo. So alam nyo naman di ba dito sa swap na sa Katana interface, marami ng mga coins. Di ba may mga meme coins dito. So tinignan ko, nakita ko dito yung mga nandoon. Mga Lodi, asan na ba yun? Ayan yung cute Asian girl. 'Di ba ito 'yan? Ito 'yan ano pa? Yung cat. Nakita ko dito yung cat na 'yun ayan Ito 'yan yung cat na 'yan Ayan So, ito ba yung mga nag-rug pull na mga meme coin sa Ronin Network? Tasunod na tong Ronk. Lahat ng dinaanan ni Kagi nag-rug pull na, no? Grabe yung issue na to. So, maghahanap ako ng follow-up news dito. Kung ano yung talagang pangyayari dito mga Lodi, kasi dahil nga permissionless na sa Ronin, marami nang gumagawa, 'di ba? So pangit naman kung dahil ganun, marami nang gagamitin na ng mga gustong mag-rug pull yung network, 'di ba? So si Kagi parang ewan ko, siya daw yung bantay, 'di ba?
Pero although maraming ganyan sa Ronin Network, pero marami pa ring good news. 'Di ba? Sabi nga dito ni Aural, history is about to repeat itself on Ronin Network. Millions of people are about to start winning again by playing. It's not a question of it but when. Introduce the Ronin probability factor. So maraming games daw na medyo okay naman, no? So sabi ko nga nung nakaraan, kung anong genre gusto mong game, mas maganda doon ka mag-focus, 'di ba? Sabi ko nga, gusto natin yung mga parang Mobile Legends at meron na din, 'di ba? Anong pangalan nun? Basta 'yun. Kaya lang hindi ko pa nalalaro eh. Tapos gusto pa natin yung isa, yung first person shooter parang Counter-Strike, tsaka yung genre na parang tower defense. So kung meron dito na game na gano'n na enjoyable naman, tapos maganda rin siyang laruin, tapos may earnings, tulad nga sabi nga dito, 'di ba? It's about to start winning again by playing. O, 'di ba? So kung babalik yung dating play to earn or something, tapos yung nilalaro mo gusto mo naman yung laro, gusto mo yung genre, di okay 'yun. 'Di ba? Tapos gagawin mo pa siyang content. 'Di ba? Kumikita ka na sa game, kumikita ka pa sa pagko-content mo if ever na gusto mo siyang i-content, 'di ba? So ganun yung magandang pwedeng mangyari dito sa Ronin, mga lodi. So ayun yung mga sinabi nila dito, mga idol, no. So good news pa rin, although may mga pag-aaway at bad news tayo nakikita sa Ronin, pero meron pa rin mga goods, 'di ba? So solid pa rin yung Ronin, mga idol, na. Sabi nga dito ang lupit nga nito kasi Binance Latino na to, parang pinromote nila yung Axie. Axie Infinity allows player to breed, battle and trade digital creatures called Axies. A unique combination of gaming and NFTs that is gaining a lot of traction. So, parang napopromote na sila ng Binance Latino. Sipin nyo yun, mga idol, no? So, good news yan sa ating Ronin at ang ating Axie Infinity, mga idol, no? Although may away-away pang konti. Pero solid yung news na yan. At ito naman, si Charles Hoskinson, mga lodi, kasi nag-news tayo na yung mga celebrity naglalabas ng mga meme coins, meron lang nilinaw dito si Charles Hoskinson, mga idol, no? Hey guys, I want to make a quick video to say Kanye West is not going to launch something on Cardano. I know some people are talking about it, but it doesn't even look like he's actually doing anything of value. It looks like he sold his Twitter account for $17 million to the Bark Meta guys for them to do a scam. Even if he didn't, I don't think we want that. It's too much drama. Cardano's a serious project. We're not a launching place for these types of things. So, nilinaw niya rito na hindi maglalabas ng meme coin si Kanye West sa Cardano network, mga idol, no? So, yun na, sinabi niya dyan. Tapos, ito naman tungkol sa Bybit Hacker, no? Yung update natin doon. Bybit Hacker have swapped 37,900 Ethereum worth of 106 million for BTC and other asset. No, pinaghiwa-hiwalay yan, mga idol, no, sa Chainflip, Thorchain and other platforms. So kinonvert nila yung Ethereum nila sa BTC, mga lodi. At syempre sinabi nga natin kahapon, mga idol, pagka ganito nagagamit yung mga sama-sasama, no? Sabi dito, mga lodi, Vitalik is caught in a nightmare he can't win. Roll back the chain and Ethereum proves it's centralized, no? Sinabi natin to kahapon eh. Do nothing and Ethereum funds North Korea terrorism and will suffer brutal sanction. Either way, Ethereum is finished. The only question is how fast it collapses, no? So inaasahan nila na dahil sa mga ganitong pangyayari, parang bababa yung ng Ethereum, na parang napapatunayan na centralized sila, no? Tapos hindi natin alam kung pwede pa silang gamitin bilang strategic reserve. Yun, hanap ko yung words na yun. So strategic reserve, mga idol, kasi kung nagagamit, baka magkaroon ng problema, 'di ba, pag nagagamit sa ganyan. Tapos ito, isa ring reason hindi inaano natin yung mga Bitcoin Maxi, pero pakinggan niyo to si Vincent Scott kasi naging trending kasi yung Biden administration, no? Biden administration and US Marshal Service cannot account for billions of dollars worth of Bitcoin, leading to speculation that it has been stolen. So parang nawala yung Bitcoin, mga idol, na billion na worth of dollars na nawala, no? Pero parang sa natin, syempre hindi naman nawala yun, di ba? Parang malay nyo, tinabi lang yun at nire-ready na para i-dump, parang ganon. So ganon yung sinasabi niya ni Vincent dito, na but
paano, kumbaga, good idea ba na gawing Bitcoin reserve yung mga ganito? Na maraming coins yung nawawala na pwedeng bigla na lang i-dump? Sipin mo, gagawin mong Bitcoin reserve, tapos biglang may magda-dump. 'Di ba? So, ganun yung parang sinasabi niya rito, pakinggan niyo siya rito. Dito lang natin. Ayan. I swear, this shit just keeps getting better. Just keeps getting better. So now, not only do we have the Satoshi missing bag out there, but now we have the Biden missing bag out there. That's 2 known bombs. Kasi, di ba si Satoshi meron siyang 1 million Bitcoin. Mga idol, no? Kasi yung iba sinasabi, si Satoshi wala na, umalis na yun, di ba? Hindi siya hindi niya ilalabas. Paano kung ilabas niya bigla? Paano kung bigla niya ibenta yung 1 million? Mga idol, tapos Bitcoin, nasa strategic reserve na yung Bitcoin. Ano mangyayari? Mga lods, no? Parang ganun yung gusto sabihin dito ni Vincent eh. That's 2 known bombs waiting to go off for this fucking thing, okay? And just crash the damn value. It'll just crash the value if those bags are ever fucking released. And just right like that, and it'll just cause a cascade going down. And it'll happen on a fucking Friday. Lahat yun. Kunyari, biglang dinump yung Bitcoin na ito, yung Bitcoin ni Biden, tapos yung Bitcoin ng ni Satoshi. Lahat yun mga lodi. Once na bumagsak na, dinump nila yun, talagang buong market magka-crash. Mga idol, ang daming maapekto ang mga company o kung ano-ano. Parang ganun yung sinasabi niya. This is fucking nuts, man. This is absolutely fucking crazy. Why would they ever add it to the strategic reserve now? Why? That is the dumbest thing they could ever possibly do. The dumbest. I mean, think about it. You put it in your strategic reserve. You base part of your investments on your held assets, right, and your valuation, and everybody else is lending you credit to go and do whatever you need to do business-wise. And the fucking value of that crashes just like that. It's a gun to everybody's fucking head. It's a gun. There's no reason why they would ever add this to the strategic reserve if they can't find this missing bag of Bitcoin. Let alone fucking Satoshis is out there. You know, they want to worship this god Satoshi. Satoshi is literally translated to Central Intelligence. Like, it's the intelligence agencies. Come on, there's not some guy that just walked away from a big bag like that. It didn't happen. It didn't fucking happen. I don't give a shit what you people say. At all. Kasi parang sinasabi, di ba, ng mga Bitcoin Maxi, si Satoshi, kumbaga, bigla na lang siyang nawala, no? Na meron siyang 1 million Bitcoin. Parang ganon. So, sabi ni Vincent, walang ganon. Hindi pwede yun na sinasabi nyo na isang lalaki lang na biglang gumawa ng Bitcoin tapos meron siyang 1 million Bitcoin na umalis na lang siya. Parang lang din, fairy tale. Marami nagsasabi nun eh. Parang ginagawang kwento lang yun para palakasin yung loob ng mga may Bitcoin. Pero, tutusin, yung 1 million Bitcoin na yun, anytime pwede daw i-drop, no? Para sabi niya, it's a bomb, gano'n, no? Bigla lang yan. Babagsak, magka-crash yung market. So, kaya parang delikado siya gawing strategic reserve, mga idol, no? So, hindi ako sangayon dyan dahil gusto ko yung Bitcoin. Ayun, dahil na magagalit sa akin ito. Yun yung sinabi nila, yan yung sinabi sa inyo, hindi neto eh, di ba? Binalita lang natin, di ba? Parang make sense naman yung sinasabi niya, no? Pero kung galit kayo dahil may Bitcoin kayo, sa kanya kayo magalit, tawag sa akin. So, ayan, mga idol, no? Ito na, syempre, may, malapit yung XRP natin. So, ito na, let's go. Sabi dito, XRP will bridge all the money designed to send money from A to B fast, no? Green at nearly zero cost. The future is already here, sabi dito. No, hindi ko pa napapakinggan to. Cryptocurrencies, in terms of native cryptos like XRP, Bitcoin, Ethereum, they're not all the same, right? They're not all created equal. I think what's becoming much more popular in the industry now is more sustainable technologies. So the XRP ledger and XRP is So XRP Ledger, XRP talaga mga lodi, yung parang napakagandang technology pagdating sa mga payments, no? At banks, no? So ayan yung sinasabi dito mga lods. The Ripple case can end at any minute. It's been 4 years. I can't imagine being dumb enough not to hold XRP right now. So ayan yung sinabi dito ni Digital Asset, no? Alam nyo, sa totoo lang, sawa na ako mag-news ng positive sa XRP. Dahil puro good news pero di naman umaangat yung XRP, diba? Pero hintayin lang natin mga idol, no? Anytime yan.
XRP is above 250, 2.50 pala. Market structure is bullish as F. Yet suddenly everyone bearish. What am I missing? So ito kasi yung pinakita niyo yung chart dito, bullish kasi ito, dalawang higher high, dalawang higher low. So higher high na yung susunod diyan. So ayun yung parang sinasabi diyan, mga idol, no? Tapos nung mga nakaraang post, mga lodi, si Grok, no? Kaya nyo naman si Grok siguro. Nag-post yan, no? Siyempre, ni Elon Musk yan. Nakalagay, this is your sign to just lock in. Pero yung Ripple kasi, nag-post din ng ganyan, no? At andyan si Brad Garlinghouse, nakalagay, lock in. Coincidence lang ba yon? O parang binabalaan nila tayo na mag-lock in na. O, ganun ha, ganun yung sinasabi dyan. Tapos, David Schwartz, if the cost of payments go down to zero, the world is going to change. XRP will do for banking what email did for communication. Kung nataalala nyo, nung wala pang email, mga lodi, kartero pa lang. Tapos magsisend ka ng mga files, magsisend ka ng mga, di ba, mga ganun, sulat. So, wala pang email nun. Siyempre, parang di ba, kumbaga, marami pang, may mga tagadala pa ng sulat, kumbaga marami pang mangyayari, marami pang trabaho, kumbaga. Pagdating ng email, isang send na lang, tapos na, ganun, no? Parang ganun yung nalutas nung ano na yon, yung email tsaka sa basta dun, di ba? Grabe yung kumbaga ang laking tawag dito po, lagi ako nawawala ng words ang laking less hassle, o yan. Sa mga tao nung nagkaroon ng email. So parang ang gagawin daw ng XRP sa bangko, no? Yung parang ikumpara mo yung ginawa ng email dati, no? Ganun yung gagawin ng XRP ngayon sa bank, no? Parang malaking pagbabago to, mga idol. Ganun yung sinasabi dito, no? Ito yun yan. Tapos ito naman yung sinabi, ito kasi yung sinabi dito. Ito, pakinggan natin to, maganda yung sinabi niya dito eh. We're also about to see massive changes in the $23 trillion world of big finance. In the months ahead, central banks around the world are planning to go digital. Many of the legacy banks you've heard of, where you probably even keep your money, like Bank of America, Chase, Citi, Wells Fargo, they're about to be reset, overhauled by a new type of technology called fintech, which is short for financial technology. Yeah, can I ask you, what exactly does that mean for the banks and all of us, you and me? Essentially, it means the function of our banks is about to change. The function of the banks is about to change, mga idol, no? Probably won't raise public suspicion about it by changing the signs. Pero parang hindi daw mararamdaman yun ng mga tao. Kumbaga, magbabago yung technology ng sa bangko, pero hindi mararamdaman ng tao. Kumbaga, hindi nila alam na nagbago na pala. Ginagamit na nila yung ganito nang hindi nila nalalaman. On your bank's branches, but according to my sources, the Federal Reserve will soon own all the banks, and your local branch, it's simply going to be like a licensee of the Fed. In other words, the banking infrastructure is being rebuilt from the ground up, and very few Americans are aware this is even happening. We are right on the verge of a once-in-a-generation opportunity to profit by investing in the companies that are building out the architecture for this massive shift. Pakinggan niyo yung sinabi niya dito, ang ganda nun. We are right on the verge. Yan. We are right on the verge ba yan? Of a once-in-a-generation Of a once-in-a-generation opportunity to profit. Mga idol, no, meron tayong chance na once in a generation lang pwede mangyari na mag-profit by investing in the companies. Profit by investing in the companies that are building out the architecture for this massive shift. For building out the architecture for this massive shift. Put simply, financial technology is Ano bang company yun? Yung bumubuo ng ganun? revolutionizing the $23 trillion old guard banking industry. You see, over the past 3 years, while the total value of U.S. bank stocks has slid by 30%, the total value of fintech stocks has increased by 272%. This chart So ito si ate, no? So yung fintech, mga lodi, partner na ng Ripple yan. So ayun yung aking dito. So yun na. Ang ganda ng sinabi ni ate kasi parang nilinaw niya na talagang magre-reset, no? Magkakaroon tayo ng bagong banking system, mga idol. So sabi niya nga, once in a lifetime lang mag-invest sa company na nag-build nung ganun.
So, para sa akin, Ripple yun o XRP. Sa inyo, do your own research mga idol, no? Hindi ko news to para sabihin na bumili kayo ng XRP o ng Ripple o hindi, XRP lang. XRP, nagayahin ako ganyan kasi ako gusto kong bumili ng maraming XRP, kaya lang syempre hindi naman tayo mayaman para bumili ng maraming XRP. So kung ano lang yung kaya nating gawin bumili ng XRP, pag nanalo tayo sa trade, nagdadagdag tayo, ganun lang. So dating bulati tayo, ngayon ano na ano tawag na, ipis na. Kasi, di ba yung rank ng XRP may worm, shrimp, mga ganun yun. Ipis dagat, shrimp. Ayan. So, onti lang yung ating XRP, yung kaya lang natin bilhin. Hindi katulad ng ibang mayaman, mga big time company. Siyempre, sobrang whales na yun sila. Diba? So, once in a lifetime lang, no? Kung kayo, naniniwala kayo sa XRP o sa Ripple, pwede kayo mag-invest. Pero kung hindi kayo naniniwala, syempre, pwede naman yung traditional na Bitcoin or Ethereum. Nasa inyo, mga idol, no? Hindi ko kayo sinasabing bumili. So, ayun lang. News lang natin yan. Tapos, sabi dito ni Mr. Pool, kung sino nakakilala kay Mr. Pool, shoutout agad. Sabi dito, this will be the last dark night for you ever. Oh, ayan ha. Sabi nga ni, pinost ni Vincent yun eh. Asan na ba si Vincent? Vincent. Ayan. Sabi niya dito kay Mr. Pool, stop eh. Stop. Asan na yun? Dahil pa lang post ni Vincent ngayong araw Ito kasi si Vincent, mga lodi, na to. Pro XRP. Ito si Mr. Pool, binabara niya yan. Major alert. The showman has exploded. No one is sleeping. Oh, ayan. Binabara niya yan eh. Pero parehas lang silang XRP Maxi. Mga idol, no? So, ayan. Hindi ko pa nare-review yung mga post dito na ito ni Vincent. So, ayun na lang. Ayun na yung news natin ngayon. Sana enjoy nyo yung news natin, ha? Mga idol, ha? Kasi medyo may mga AI news tayo. Diba? Axie Infinity News, no? O ang Ronin Network, at syempre kapirasong update natin sa ating Pi community, mga idol. So yung ating grabe kasi yung dami nyo na kasing comment. Ilang oras na ba tayo? Example yung Bitcoin. Kahit 30 minutes na tayo, abot tayo ng isang oras na ito. So shoutout sa mga nag-comment dito, shoutout sa mga nag-like ng video at sa mga nag-share. Pucha, sobrang shoutout sa inyo, mga idol, no? So ayan, sila Jay, sila Kalen, Anata, no? Si D, si Team Team ML, Team LC ba yan? No, ayan. Mga chupul sa Planet Naming. So dito marami pa rin umiiyak na mga walang Pi coins at inis na inis sa Pi coins. Pero mas marami ng mga positive kasi meron na rin mga talaga na solid Pi coin community. Ako mga idol, no, nandun lang tayo sa reality. Mga lodi, hindi nga ako yung minain ko nga na Pi, nandun lang sa cellphone ko, hindi ko ginagalaw eh. Mas na-excite pa ako nung lumabas siya sa crypto exchange, mga idol, no? Doon tayo nag-trade, doon tayo kumita, saglit lang, hindi katulad nung minain natin sobrang tagal. Benta sa top, diba? bilis sa drop. So ayun lang yung ano ko, may tanong lang ako dyan kasi syempre yung number 9 ko hindi pa talaga na ano yun sa KYC. Tapos merong 5 days, diba, na nakalagay na parang ano, yung countdown. So pag hindi ako na-aproba ng KYC ng 5 days, wala na yung may 9 ko na 1,500 Pi. Pero okay lang yun, mga lods, no? At least kumita na tayo dyan sa Pi nung nagbabuy and sell tayo, okay lang sa akin yun, mga lods, no? So gusto nyo, bilhin nyo na lang yung account ko ng Pi. Paper profit lang. So ayan, shoutout sa inyo. Bukas na lang tayo magbabasa. Kaabutin na tayo ng isang oras na naman, mga idol, no? So yun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. At huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jablo. Subscribe to me and my dad. So bye. Sitwasyon dito.